Bilang isang Kristiyano, ano ang matibay mong mapanghahawakan na ikaw ay ganap at lubos na pinatawad na ng Diyos? Ano ang masasabi mo? Ano ang palagay mo? At ito nga po ating mga pag-uusapan, kaya naman tutok lang at walang bibitaw. Dito yan sa inyong programa. Hello everyone, kumusta po kayo? Isang mapagpalat mabiyayang araw po ang aking pagbati, and I'm so glad that you are able to join me once again. Dito po yan sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Ducot, and of course, that's me. Ako nga po inyong kaibigan na patuloy na makakasama mula ngayon at patuloy din po kayong sa kasamahan hanggang mamaya para atin pong alamin at atin pong bigyan po ng panahon ang ating mga pag-uusapan na may kinalaman sa ating buhay-buhay. Dito po yan sa inyong programa, naghahatid ng tugon at tuon sa ating bawat tanong. And since bagong linggo na naman po ating pagsasaluhan, bagong araw, meron tayong bagong episode at meron tayong bagong tanong na kung saan ay hahanapan po natin ng tugon mismo ang salita ng Panginoon. Nang sa gayon, kahit man lang sa loob ng ilang minuto tayo po ay matuto ng sabay-sabay. And before we move on sa atin pong Bible study, ay gusto ko munang batiin po lahat na ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and of course, good evening. Gayon din po sa ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Isang mapagpalat mabiyayang gabi po ang aking pagbati mula po dito sa aming tahanan, sa aming munting studio kasama ng aking buong pamilya. And of course, maraming salamat nga po, kayo po ay patuloy na tumututok at nanunood at sabay-sabay po tayong matuto at mapagpala kahit man lang sa loob ng ilang minuto. At binabati po natin lahat din na ating mga kaibigan at kayo po ay first time na dumalo sa ating programa, sa ating Bible study online. And I believe that this is not an accident because ito po ay pinahintulot ng Diyos para patuloy po ninyong maunawaan at mamangha sa nananaga ng pag-ibig at pagmamahal sa inyo ng Diyos. So maraming salamat sa mga nag-invite po sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya at sa mga nagpa-unlock at pinagbigyan po kami at kayo ay kasama namin ngayong gabi. At dalayan ko po na manatili po kayo at kung kayo po ay first timer nga po sa ating programa, kung pwede naman po maglambing, please pakilagay po sa ating comment section, hashtag first time. Nang sa gayon ay lubusan po namin kayong makilala. Yes, maraming salamat in advance. And of course, if you're watching via Facebook Live, please don't forget to like and follow us sa ating Facebook page, and that's Solution with Laverne Ducot. Muli po ako po iyon at ako po yung inyong kasama every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 p.m. Dito po yan sa Facebook Live. And if ever kayo naman po ka-jamming namin via our YouTube channel, please consider subscribing, and please also don't forget to hit the notification bell so that you will never miss an episode. Ng sa gayon, sabay-sabay po tayong matuto at managana kahit man lang sa loob ng ilang minuto. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin at sa mga suki namin, mga kaibigan po namin na patuloy pong naniniwala at napapagpala sa ating programa. Please, paki-share po yung ating programa at maraming salamat po dahil kayo po ay aming kaagapay, kasapakat sa programang ito sa pagpapalaganap ng mayaman at makasaysayan at kamanghamanghang kapahayagan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So once again, thank you so much po for being our kaagapay at mga kabalikat sa gawain po ng Solution with Laverne Ducot. At samantala atin pong sasagutin sa atin pong episode tonight na pinamagatang Understanding God's Forgiveness. Once again, ito po yung ating topic for tonight. Understanding God's Forgiveness ay atin naman pong bibigyan po ng tuon at tugon ang ating katanungan na muli po ay ilalahad ko po ito sa inyo at isin po namin maharinig ng mga tugon mula po sa inyo. So ito po yung ating katanungan kung saan iikot po at iinog ang ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Bilang isang Kristiyano, ano ang matibay mo mapanghahawakan na ikaw ay ganap at lubos ng pinatawad ng Diyos? So ano pong masasabi ninyo? Ano pong inyong palapalagay? Kung meron po kayong mga saloobin, kuro-kuro, haka-haka at damdamin sa ating mga pag-uusapang ito, maaari niyo pong ilagay ang inyong mga tugon sa ating tanong, sa ating comment section. Kaya, what are you waiting for? Simulan na po natin ang ating mga pag-uusapan. Dito yan sa ating Bible Study Online. Siyempre pa, dito lang sa Ngayong araw pong ito ay atin pong bibigyan ng pansin at alamin kung ano yung matibay nating
pangahawakan para tayo po ay hindi po nangangapa sa dilim. At dahil po pinahahawakan po natin ito, meron siyang matibay na pundasyon para tayo po ay nakatayo ng tuwiran at alamin po natin, ako ba talaga ay ganap at lubos ng pinatawad ng Diyos o hindi pa talaga. So aalamin po natin sa ating episode tonight kung ano yung pwede nating panghawakan na tayo po ay merong matibay na sandigan at hindi po tayo nangingimi lumapit sa Diyos o baka naman talagang wala kang pwedeng panghawakan. So alamin natin ano ba talaga ang sinasabi po ng salita ng Diyos kasi the more po natin nauunawaan ng katotohanan, ito po ang magpapalaya sa atin. Amen? The truth will set us free. At ito po ang naisin ng Diyos para sa kanya mga minamahal na anak. So bagaman marami pong simbahan sa ngayon, pag pinag-uusapan po ang topic about forgiveness, talaga namang sinasabi po na marami mga tagapagpahayag, mga pastor, mga Bible study leaders that really God's forgiveness, it's unconditional. Diba? Lagi natin napapakinggan ang pagkapatawaran na nagmumula sa Diyos ay walang hinihingi na kondisyon. Pero kapag pinapakinggan po natin ang tuwiran at sinasaliksik po yung kanilang mga inilalahad, lumalabas pa rin talaga na ang kapatawaran ng Diyos ay meron pa rin kondisyon. Ika nga, you have to do something para patawarin ka ng Diyos. At dito po laging, ito lagi yung kapahayagan na ibinibigay sa atin ng karamihang simbahan sa kasalukuyan. Ngayon, bakit po kaya nagaganap po ito? Kapag tinatanong po natin ang forgiveness ng Diyos, ay merong ilang nagsasabi na walang kondisyon yan. Pero pangkaraniwan, kapag ito nga po ay napapakinggan natin sa karamihan ng mga simbahan sa ngayon, lumalabas pa rin sa pagpapatuloy ng kanilang pagpapaliwanag, meron pa rin kondisyon ang kapatawaran sa atin ng Diyos. Alam niyo kung bakit po nangyayari po ito? Because marami po sa ating mga kapatiran, mga kapastoran, mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, mga Bible study leader ay hindi po natin isinasaalang-alang ang paalaala po sa atin ni Apostol Pablo na kanyang isinulat ang isang napakagandang paalaala sa mga anak ng Diyos sa kanyang sulat kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin po muna natin ang sa gayon maunawaan natin ano ba itong pagpapaalala ni Apostol Pablo na pangkaraniwan hindi po sinusunod ng marami po sa ating mga kapatiran na mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Basahin po natin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, as a believer, as a son of God, and I believe every Christian should be a theologian. Kasi bilang theologian, ibig sabihin pinag-aaralan po natin, kinikilala po natin ang Diyos. Kasi nga napakaganda po ng paalala sa atin ni Apostol Pedro in 2 Peter chapter 1 verse 2 for you to experience po yung abundance of grace and of peace, nananagana ang kapayapaan at ang biyaya. Dapat po patuloy po natin kinikilala, inaalam ang tunay na tinitibok ng puso sa atin ng Diyos and of course, ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. At kapag ito po'y patuloy po nating nauunawaan, napapagyaman na ating isipan, kung saan dito po ay ang ating isipan ay sangkap na ating kaluluwa, alam niyo po ba ang maganda pong naihahatid nito ay napapagyaman po yung ating nakakamit na biyaya at kapayapaan mula sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na po tayo nangingimi lumapit sa Diyos dahil nakikilala po natin siya ng lubusan. And once again, as I have said kanina, I believe that every Christian should be a theologian. Hindi po tayo nag-aaral kasi dapat kinikilala po natin ang ating Ama sa Langit nang sa gayon ay lubusan po natin siya nauunawaan. At syempre pa ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Once again, sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you. How? It's through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So ito po yung ginagawa natin para nauunawaan natin po ito. So paano po natin kinikilala ang Diyos at ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Hesukristo? So sa makatuwid, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat sinasala po natin ang pagbabasa ng Biblia. Hindi po lahat inaangkin natin, pati yung mga sumpa. Hindi po dapat. Dapat sinasala natin ang pagbabasa ng Biblia. Paano po natin sinasala po ito? Sa pamamagitan po ng ni Kristo at ng kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung tinutukoy dito ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? Ang naghahati po sa pagitan ng lumang kasunduan
ni Moises at ng bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Walang iba kundi po ang krus. So dapat po naiintindihan natin, ito po yung naghahati. Pero pangkaraniwan, bypass po ito. So every time, kapag kayo po yung nagtuturo at hindi po nababanggit ang krus at hindi po na-magnify yung krus, you are negating the finished work of Christ on the cross. Ibig sabihin, niyuyurahan po natin yung mga tinapos na gawa ng Panginoong Jesus doon sa krus. Na pangkaraniwan, ito po ang nangyayari sa maraming simbahan sa kasalukuyan. So kayo po nanonood sa ngayon, kung medyo naninibago po kayo, dalayan ko po na matili po kayo nakatutok at sabayan niyo po ako at samahan niyo ako sa ating pag-aaral na ito. Huwag muna kayong bibitaw kasi maganda po talaga yung pag-uusapan natin. Nang sa gayon, we would understand fully God's forgiveness. Nang sa gayon, masipat po natin, maunawaan po natin na meron ba talaga tayong matibay na pundasyon? Meron ba tayong matibay na sandigan at talaga bang tayo'y ganap at lubos na pinatawad nga ng Diyos? So let me give you an example ng rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, dapat inaalam natin, ito bang talatang ito ay isinulat para sa atin? Hindi po dapat lahat ng nakasulat sa Biblia na pangkaraniwang ginagawa ng maraming Kristiyano, inaangkin po nila ito. Now, let me give you an example. Of course, dapat malinaw po sa atin yung talata ng John 3:16 ay sinulat po para sa atin, para sa akin at para sa iyo. Of course, basahin natin and I believe you know this verse. Sabay-sabay po natin na bigkasin ang napakagandang talatang ito sa mabuting balita Biblia sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po dapat, alam natin na ang talatang ito, John 3:16, ay isinulat para sa atin, para sa akin at para sa iyo. Pero hindi po lahat na nakasulat sa Biblia ay inilaan ng Diyos para sa akin at para sa iyo. Kagaya po nitong Judges chapter 3 verse 16, mga hukom, kapitulo 3, versikulo 16, si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilay talim at 1.5 metro ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang ihita sa loob ng kanyang damit. Now, let me ask you a question. Ito po bang Judges 3:16 ay para sa inyo at para sa akin? Definitely, hindi po para sa atin ito. Pero tunog 3:16 eh. So this is simply exercising yung rightly dividing the word of truth. So once again, every time we read the Bible, you have to use the lens of the new covenant of pure grace. Nakikita natin dapat si Kristo at ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. From Genesis till Revelation, isa lamang po ang subject matter. Hindi po si Adam, hindi po si Abram, hindi po si Moses, hindi po si David. It's all about Jesus from Genesis until Revelation. Iba't iba man po ang inyong mga topics, ang inyong mga tema, pero isang mensahe lang po ang ating ipinapahayag. It's all about Jesus and that's the gospel. Amen. So dapat po nating isinasakatuparan ang ating pag-aaral gamit po ang lente ng bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. So pakatandaan po natin na ang krus po na ating Panginoong Jesus, muli po ang siyang naghahati sa pagitan ng lumang kasunduan. It's the old law-keeping covenant of Moses. And of course, dapat ma-distinguish din po natin yung kagandahan po ng new covenant of pure grace because the cross is the dividing line of human history. Now, kailan po ba na isakatuparan po ang bagong kasunduan or the new covenant of pure grace? Well, this was established upon the death of Christ on the cross. Hindi po ito na-establish o na-isakatuparan sa kanyang kapanganahan kasi pangkaraniwan, pag meron tayong Biblia, nagsisimula yung New Testament sa book of Matthew kung saan ay nababasa natin ipinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo. But FYI, ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos, muli po, ito po ay naisakatuparan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, nung isinilang po ang Panginoong Hesukristo, siya po ay nasa ilalim pa rin ng kautusan ng lumang kasunduan ni Moises. Nang sa gayon, silang mga nasa kautusan ay mailigtas din ng tagapagligtas na inilaan po sa atin ng Diyos. Basahin po natin bilang patunay na isinakatuparan po ang bagong kasunduan sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Hebrews chapter 9 verses 16 till 17. For where there is a testament, there must also of necessity be the death of the testator. And in our study, in this case, ang testator po na tinutukoy po
ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tuloy po natin in verse 17. For a testament is enforced after men are dead, since it has no power at all while the testator lives. So, naisakatuparan po ang bagong kasunduan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, isa na katuparan, binigyan po niya ng kaganapan ang lahat ng ito doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan ay siya po ay nagdusa, siya po ay namatay nang sagay mawalan na po ng bisa ang lumang kasunduan ng kautusan at mabigyan po ng daan at ma-establish, maitatag ang bagong kasunduan ng puro at nananaganang biyaya sa atin ng Diyos. So paano po nangyari ito? Once again, it's because of the cross. Because once again, the cross is the dividing line of human history. Dapat naiintindihan po natin ito. Ito po ang naghihiwalay at namamagitan para po makita natin ang lubusan sa lumang kasunduan or the old law-keeping covenant of Moses. Now, nung itinatag po ang krus kung saan namatay po si Kristo, nung sa kanya pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo kung saan tumigis po ang kanyang dugo, dito na po na isakatuparan na ipanganak ang tinatawag na bagong kasunduan. So, ibig sabihin, yung lumang kasunduan ni Moises ay napawalang bisa na po ito. Wala nang saysay. According to Hebrews chapter 8 verse 13. Wala na po itong saysay, wala na po itong bisa, outdated, obsolete. Now, let me ask you a question. Gumagamit pa po ba kayo ng mga obsolete? Hindi na. Diba? Kaya po sabi ng Hebrews 8:13, ito po ay pinawalang bisa na wala ng saysay dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na nangyari po doon sa krus ng Kalbaryo at dito po na itatag ang tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Ang kanya po ibinigay, ang kanyang bugtong na anak bilang haing handog para magdusa para sa ating katubusan at sa kanyang kamatayan makamit po natin ang buhay na walang hanggan. Of course, yan po ang ating kaligtasan. Amen! So the cross is the dividing line of human history. So bago pa man maganap po ang krus, so i-picture po natin nandito po sa gitna natin yung krus. Kunwari, ito po yung krus, yung mikropono natin. So yung kabilang bahagi po, it's the old law-keeping covenant of Moses. Yung makalipas po nitong cross, it's the new covenant of pure grace. Kung saan ay ang kapatawaran po ay may malaking pagkakaiba sa dalawang panahong ito. Sa ilalim po ng lumang kasunduan ni Moises, sa ilalim po ng kautusan, ang kapatawaran po ay may kondisyon. May kondisyon. Okay? Sa ilalim po ng bagong kasunduan ng purong biyaya, wala na pong kondisyon. Kaya po ang tawag dito ay mabuting balita, gospel, evangelion, good tidings. At sa good tidings, wala pong bad news. Sa good news, wala pong bad news. Pero dito po sa ilalim ng lumang kasunduan ni Moises, sa ilalim po ng kautusan, since meron po itong kondisyon, hindi po ito kagandahang balita. Dahil po ang kondisyon dito ay nakabase sa iyong perfect obedience and performance in keeping God's law. Now, let me give an example. Ano po ba yung kondisyon ng kapatawaran sa ilalim po ng lumang kasunduan ni Moises? Now, basahin po natin Matthew chapter 6 verses 14 until 15. Now, bago natin basahin po yung mga talatang ito, maaring sabihin mo sa akin, sandali lang, Pastor. Yung mga talatang ito ay panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po ba? So, ibig sabihin nasa bagong tipan na ito. Well, basically, of course, ito po ay bahagi po ng bagong tipan kasi Matthew chapter 6 verses 14 until 15. Pero, gusto ko pong ipaalala po sa inyo, hindi pa po nagaganap dito ang krus. So, ibig sabihin, hindi pa po nagdurusa, hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus nang isinulat po ang kasaysayan at mga pangyayari sa Matthew chapter 6 verses 14 until 15, kung saan ito po mga panahong ito ay nasa ilalim pa rin ng lumang kasunduan ng kautusan. Kung saan din po, ang kapatawaran ay may kondisyon. So basahin po natin, ano yung kondisyon na hinihingi ng kautusan concerning forgiveness? Basahin po natin, once again, Matthew 6:14 until 15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Now, nakita po ba natin yung condition na hiningi po ng Old Law-Keeping Covenant? Ikaw ay papatawarin ng Diyos kung pinatawad mo ang mga nagkasala sa iyo. Pero ito po ang hindi kagandahang balita. Kapag hindi ka nagpatawad mula sa mga taong nagkasala sa iyo, ay asahan mo na hindi ka rin makakatanggap ng kapatawaran mula
sa iyong amang nasa langit. Now, let me ask you a question. Is this good news? Hindi po. Alam niyo kung bakit? Kasi po yung nakabase po ang bigat, ang pressure sa inyong kakayahang magpatawad. Kaya po hindi po kagandahan ang lumang kasunduan ng kautusan. Now, let me give you another passages mula naman po this time sa Mark chapter 11 verses 25 until 26. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But, sabi ng verse 26, if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. So may kondisyon talaga. Kung magpapatawad ka sa mga nagkasala sa iyo, papatawarin ka ng iyong amang nasa langit. Pero kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin ng iyong amang nasa langit mula sa iyong mga pagkakasala. Now, let me ask you once again, is this good news? Hindi po. Kasi ang bigat nito. Diba? Kasi po ang Old Law Keeping Covenant is based on your perfect obedience and performance. Ito po ay nakabasa sa iyong kakayahan. In this case, sa iyong kakayahan magpatawad. So, kung kayo po nakapagpatawad, umasa po kayo papatawarin kayo ng Diyos. Ngayon, kung hindi po kayo makapagpatawad sa mga nagkasala sa inyo, wala po kayong kapatawarang maaasahan sa Diyos. Nakakalungkot po ito. Now, this is the system po ng Old Law Keeping Covenant. Ito po ang hindi kagandahang balita. Now, samantala, narito po ang tinatawag na mabuting balita. Kailan po ito naganap? Makalipas po ng krus. Now, imagine po natin, ito po kunwari yung krus natin, yung mic. Mukha naman siyang krus, no? So, makalipas po ng kamatayan ng ating Panginoon, ito na yung malaking kaibahan. Ito na yung mabuting balita na hatid sa atin ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kaya po ang tawag dito sa wikang Griego ay euangelion. Ibig sabihin, good tidings, good news. Bakit may good news? Because meron pong hindi kagandahang news. Let me give you an illustration. Halimbawa, meron po kayo natikman na kape. Sabi nyo, napakasarap naman ng kapeng ito. Bakit mo nasabi napakasarap ng kapeng ito? Because once upon a time, meron ka natikman na hindi kagandahan ng lasa na kape. Di ba? Ganon din po iyon sa ating pinag-uusapan sa ngayon. Bakit po tinatawag na mabuting balita ang gospel? It's referring to the new covenant of pure grace because makikita natin ang kagandahan po ng mabuting balita, itong ebanghelyong ito, na wala ng kondisyon ng kapatawaran. Kasi po, sa ilalim muli ng lumang kasunduan ng kautusan, meron pong kondisyon ang kapatawaran. Pero pagkalipas po ng krus, na kung saan itinatag at ipinanganak po ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos, maniwala po kayo. Kaya po napakaganda ng mabuting balita. Kaya nga siya mabuting balita or magandang balita dahil po wala na pong kondisyon ang kapatawaran na inilaan sa atin ng Diyos. Now, basahin po natin bilang pagpapatunay na talaga namang wala ng kondisyon ang kapatawaran na inilaan na po sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Take note inilaan na po sa atin ang kapatawaran. Kasi under the Old Law Keeping Covenant, you have to do something for you to be forgiven. Di ba? Kailangan mo magpatawad muna para patawarin ka rin ng Diyos. Pero dito po sa ilalim ng bagong kasunduan, sadyang mamamangha po kayo. Sadyang ma-excite po kayo at lalo kayo ma-in-love sa ating Ama sa Langit na unang nagmahal po sa atin. Now, let me read to you Luke chapter 24, verses 46 to 47. Then Jesus said to them, yung them po dito, yung dalawang disipulo naglalakad on the way to Emmaus. So ito po yung nabuhay na magulo ang ating Panginoon Hesukristo. Ito yung magandang eksenas. Then Jesus said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. Once again, that's Luke chapter 24, verses 46 till 47. Sundan pa po natin Acts chapter 5, verse 31 this time. Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Wow! So wala nang kondisyon. Pagyamanin po natin ang pag-uusap na ito. Bakit wala nang kondisyon? Bago pa man mangyari at maisa katuparan po ng Panginoong Hesukristo ang krus. So bago po nangyari po ang kanyang kamatayan at pagdurusa sa krus ng Kalbaryo, ipinangaral po niya ang kapatawaran ng kasalanan bilang bahagi ng kautusan
na dapat pong merong gawin ng ang Israel bago po nila makamit ang kapatawaran. Because ang Israel po, exclusively ibinigay po talaga sa kanila ng Diyos ang kautusan. Ephesians chapter 2, verse 12. Ito po ay malinaw na sinasabi ng Biblia, ang kautusan, ang lumang kasunduan ni Moises kung saan ay kinakailangan pong tupdin perfectly, 100% na kautusan ay ibinigay po ang kasunduang ito sa mga Jewish people. Hindi po ito laan sa mga Gentile na kagaya natin. Kung kayo po'y Pilipino, Chinese, o mga Korean, o kaya mga Hapon, mga Amerikano, tayo po'y mga hentil na itunuturing. Hindi po talaga inilaan sa atin ang kautusan. Pero kung kayo po ay nagpapasailalim pa rin sa kautusan, bagaman hindi po kayo Hudyo, saklaw po kayo ng panuntunang ito. So kinakailangan po ninyong gawin ng masidhi ang pagtupad sa kautusan. Kasi pag hindi po kayo tumupad sa kautusan 100% or perfectly, hindi po kayo pagpapalain ng Diyos. Kasi nga po nakabase po ito sa ating performance. Kayo po ay may susumpain kapag hindi kayo nakasunod sa kautusan. Deuteronomy 11 verse 28. At sabi nga po ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law but miss one point or stumble in just one point, you are guilty of all. Pwede mong sabihin, nagawa ko, Pastor Sham. Nagkamali ako sa isa. You are guilty of all. You have to go back to zero. Gawin mo na naman. Ito po ang panuntunan ng kautusan. Napakabagsik. Napakataas po ng panuntunan. Kaya nga po hindi ito ang mabuting balita. Hindi po ito ang gospel, by the way. So makalipas po ang krus, makita po natin na wala na pong kondisyon na inilaan po ang Diyos para po makamit natin ang kapatawaran. Ito po ang good news pa. Would you believe that forgiveness under the new covenant of free grace, today it's now a gift. Ito po ay regalong ipinagkaloob na sa atin ng Diyos. So ito po yung regalo, first and foremost, you have to believe. Kasi di ba pag may regalo ka, bago mo tanggapin ito, papaniwalaan mo muna. So you have to believe first na ang regalo po sa ilalim, na ang forgiveness, I should say, ay isa na pong regalo na inilaan sa atin ng Diyos. So, para po ma-enjoy natin ang regalong ito, once again, first and foremost, you must believe and then receive it and then use it. Now, bilang pagkapatunay po sa ating pinag-uusapan, ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Acts chapter 26 verse 18 na ang kapatawaran po ay isa ng bagay na tinatanggap. Hindi po ito pinagpapaguran dahil ito po ay regalo. It is something that you receive and not something you achieve. Amen. Kasi sa ilalim po ng lumang kasunduan, ito po ay bagay na dapat ina-achieve based on performance. Pero under the new covenant of free grace, this is something that you believe and receive. Why? Because forgiveness under the new covenant of free grace, it is now a gift, regalo mga kapatid, kaloob. Na ang kaloob po para ma-enjoy, pinapaniwalaan at tinatanggap. And then you say thank you sa nagkaloob. Acts 26 verse 18 tells us to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. So once again, today forgiveness, it's a gift. It's now being received. Of course, believed and received. Hindi na po ito ginagawa mo, mag-strive ka and then you achieve. Hindi na po. So malaking kaibahan talaga kapag naintindihan po natin yung krus. Once again, under the old law-keeping covenant, ang forgiveness po ay conditional. Kailangan mo magpatawad for you to be forgiven by your Father in heaven. But under the new covenant of free grace, kaya po siya itinuturing na mabuting balita, euangelion, gospel, good tidings. Wala pong bad news sa good news. Because sa panahon po natin, sa ngayon, bilang nasa ilalim po ng mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos. Ito po ay isinakatuparan, yung purong biyaya po, ang kasunduang ito ay naisakatuparan dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon po, atin pong ini-enjoy ang kapatawaran na walang kondisyon. Bagkus ang kapatawaran po ngayon ay nananagana po bilang kaloob sa atin ng Diyos. Wow! So all you have to do, once again, first and foremost, believe it and then receive it and then use it. Bilang pagpapasalamat po sa nagbigay po sa atin. Amen. Ephesians chapter 1 verse 7. Ibig sabihin ito pong ating kapatawaran ay naging possible dahil po sa kamanghamanghang ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Now take note of this awesome verse. In Jesus, we have redemption through His blood,
the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, once again, sabi ng talata, in Jesus, we have redemption. So, don't try to have it. You already have it. How did this happen? It's through the blood that was shed on the cross. The forgiveness of sins according to the power, according to the riches of His grace. So mga kapatid, let me give you an illustration. Halimbawa, meron po kayong malaking utang sa bangko. Iyak po kayo ng iyak pagpunta nyo sa bangko. Ngayon, gusto mo makabayad sa pamamagitan ng iyong luha, talaga naman umaapaw na sa bangko. Sabi ng manager sa'yo, alam nyo, sir, alam nyo, ma'am, mag-iiyak man po kayo dito, hindi po natin ito pwedeng gamitin na pambayad sa inyong mga utang because ang inyo pong inutang ay pera. At ang ekonomiya po ng bangko, pera din. So kung ang inyo pong inutang ay pera, pera din ang kabayaran. Bagaman sincero kayo, sabi ni manager na mag-iiyak at naisin yung mabayaran ng inyong mga pagkakautang sa pamamagitan ng inyong mga luha, hindi pa rin po namin tatanggapin. Bakit? Once again, because ang ekonomiya po ng bangko, ang kanila pong sistema, pera. So, kinakailangan para mabayaran ang kanilang mga utang, kailangan mag-produce sila ng pera. Karampatang halaga para makawala na po sila sa kanilang pagkakautang. Gayon din po tayo. Hindi po tayo maliligtas sa ating confession. Bagaman ang confession po, ito po ay pagsang-ayon na tayo po ay tinubos. Hindi po sa ating pag-iyak, hindi po sa ating confession, bagkus tayo po ay tinubos sa pamagitan ng dugo. Ngayon, buti na lang, hindi po hinihingi ng langit ang dugo natin. Kasi ang dugo po ng tao, ang dugo ko at ang dugo mo ay marumi. Punong-puno ng kasalanan. Ang hiningi po ng Diyos, praise God, purihin po ang Diyos. Ang hiningi po niya bilang kabayaran ng ating mga kasalanan ay nag-iisang dugo na walang bahid ng kasalanan. At yan po ang dugo ng kanyang bugtong na anak. At ito nga po ay tinanggap niya bilang kabayaran. Actually, it's a overpayment para po sa kasalanan ng lahat ng tao. Amen. So, ibinigay po ito ng ating Panginoong Hesukristo ng buong buo. Ngayon, all you have to do, kinakailangan lamang po tayong maniwala sa kanyang mga ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. So, ito po ang sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 7. In Jesus, we already have redemption. How did this happen? It's through the blood. Hindi po sa ating confession. It's through the blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Hindi po sinasabi ng talata na according to the riches of our confession. Yung atin pong confession, ibig sabihin po ng confession in Greek, it's homologio. Ito po ay pagsang-ayon, being in agreement with God. Sabi po ng Diyos sa atin, ikaw ay makasalanan. Ngayon, tayo po ay nagko-confess, yes, Lord, I agree with you. Kinakailangan mo ng tagapagligtas. Yes, Lord, naniniwala po, kailangan ko ng tagapagligtas. This is confession. You are agreeing with the one you are talking to. Ngayon, sabi ng Diyos, ang kinakailangan ay dugo ng aking anak na pinatunayan na at ito po ay tumigis na sa krus ng Kalbaryo. Now, how do you agree with God? Nagko-confess po kayo, yes, Lord, I believe. Nananampalataya po ako sa kanyang tinapos na gawa. That's confession. That's homologio. At dahil dito, pinaniwalaan niyo po ito, kaya naman naranasan po natin ang makapangyarihang pagdaligtas sa atin ng mayaman at makapangyarihang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And that's why isinulat pong Ephesians chapter 1 verse 7 bilang paalaala po sa atin na nasa sa atin na po ang katubusan. Once again, in Jesus we have redemption, the forgiveness of sins through His blood according to the riches of His grace. Wow! So ito po ay ayon sa nananaganang biyaya sa atin ng Diyos. Amen. So sa araw po ng muling pagkabuhay na ating Panginoon Hesukristo mula sa kanyang kamatayan, agad po niya ipinangaral ang kakaibang turo, mensaheng ibang-iba sa kanyang ipinangaral bago siya mamatay. Kasi po bago po siya namatay, hindi pa naisa sa katuparan ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. So ang pinapangaral pa po ng ating Panginoon Jesus noon ay ang kapatawaran sa ilalim ng kautusan na meron pong kondisyon. Pero nung siya po ay nabuhay na mula sa kamatayan dahil na isa katuparan na po sa kanyang kamatayan, ang bagong kasunduan, ibang-iba na po ang kapatawaran na ipinapangaral na ating Panginoong Jesus na wala na pong kasamang kondisyon. Kasi muli po, yung binasa natin kanina in Matthew chapter 6 verses 14 until 15, ang kondisyon po ng kapatawaran sa ilalim ng kautusan na kinakailangan mo muna magpatawad sa mga nagkasala sa iyo bago ka patawarin ng iyong amang nasa langit. Pero kapag hindi po kayo nagpatawad ng mga nagkasala sa inyo, hindi rin po kayo makakatanggap ng kapatawaran mula sa langit.
o mula sa inyong amang nasa langit. Pero ang mabuting balita po, at buti na lang, ay sumunod po ang Panginoon. Siya po'y tumalima sa pakay at kalooban ng Diyos Ama na siya ay isinilang para magdusa. Ang kinin po ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Pagdusahan, ang paghuhusga ng Diyos, ang puot at galit ng Diyos ay kanyang tinanggap sa kanyang katawan. At dahil po dito sa kanyang kamatayan, nakamit po natin ang kaligtasan. Buti na lang ay tumugon po ang Panginoon at siya po ay tumalima sa pakay at kalooban ng Diyos Ama. At dahil po dito na isa katuparan na yung tinatawag na bagong kasunduan ng mayaman at purong biyaya ng Diyos. At dahil po na isa katuparan na po ito, wala na pong kondisyon ang kapatawaran na ating tinanggap mula sa Diyos. Amen. Kasi ito po inilaan na sa atin ng Diyos. Ibinigay na, ibig sabihin, nakalipas na, ibinigay na. Saan po ibinigay? At saan po natin nakamit? Doon po sa krus ng Kalbaryo. So let's go back to Luke chapter 24, verses 46 until 47. Then Jesus said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that the repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem." Now, if you've noticed that before the cross, ang kapatawaran po ay may kondisyon. Ito po yung lagi kong pinapaalala. At makita po natin yung difference talaga. After the cross, wala na pong kondisyon ng kapatawaran. Bakit? Nagbago na po ang lahat. Paano nagbago? It's all because of the cross of Christ. Dahil po ang krus po, ito po yung dividing line of human history. Makita po natin dapat, whenever we preach, kinakausap ko po yung mga pastor, mga Bible study leaders, wag po ninyong binabypass ang krus. Kasi pag sinasabi nyo kayo po nandito pa rin sa lumang kasunduan, kapag kayo po nagtuturo ng kapatawaran na dapat, ang kapatawaran na may kondisyon, or bagaman sinasabi ng pangkaraniwan, walang kondisyon ang kapatawaran ng Diyos. Pero kapag inilalahad ninyo ang kapatawaran, lagi po kayong pumupunta sa Matthew chapter 6, yung binasa natin kanina, na kung saan nabasa natin sa verses 14 to 15, na kayo'y papatawarin ng Diyos kapag kayo nagpatawad sa mga nagkasala sa inyo. Pero kapag kayo hindi nagpatawad sa mga nagkasala sa inyo, hindi kayo papatawarin ng Diyos. Now, let me ask you a question. Ito po ba ang kapatawaran na sinasabi ayon sa Ebanghelyo? Hindi po. Kasi ito po ay kapatawaran sa ilalim ng kautusan. Kapag ito po ang itinuturo ninyo, yinuyurakan nyo po ang mga tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Binabypass ninyo ang krus. Ibig sabihin, hindi nyo binibigyan ng saysay, hindi nyo binibigyan ng kabuluhan. Ito po ay pangyuyurak sa tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus. Hindi po ito marapat, mga kapatid. Kapag ito po ang patuloy ninyo itinuturo. Now, if you have noticed, before the cross, ito po lagi dapat talaga ang pinipreach. Para makita natin ang kaibahan. Ang kapatawaran po sa ilalim ng lumang kasunduan, may kondisyon. You have to do something para ikaw ipagpalain. Going back to Matthew 6, verses 14 to 15, patawarin mo muna ang mga nagkasala sa iyo para patawarin ka ng Diyos Ama sa langit. Kasi pag hindi mo sila pinatawad, hindi ka nila papatawarin. Now, ano po nakita natin? Conditional. Bakit po? Because the old law-keeping covenant is based on man's performance in keeping the law. Kaya po mahirap po ito. Nakapasan po sa inyong mga balikat ang bigat. Paano ngayon kung hindi mo feel magpatawad? Hindi ka magpapatawad. Hindi ka rin papatawarin ng Diyos Ama sa langit. Dala-dala mo sa buhay mo yon. Dala-dala mo sa puso mo yon. Ang bigat po noon. Ano po ang mangyayari po sa atin? Lalo pong mapapagyaman ng puot at galit. Yan, mapapagod ka. Sasabihin mo, ang hirap maging Kristiyano. Pero sa totoo lang, hindi po kayo namumuhay sa ilalim ng Ebanghelyo. Bakit? Kasi namumuhay po kayo bago ang krus. Nandito kayo lagi. Dapat dito tayo namumuhay after the cross because this is the gospel. Once again, the gospel, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos, ito po yung gospel. It was enforced, it was established upon the death of Christ on the cross. Hebrews 9:16 verse until 17. So dito po makita natin na after the cross, all you have to do, kasi wala na nga pong kondisyon ng kapatawaran, all you have to do is just put your trust upon Jesus and His finished work on the cross. Nang sa gayon, maranasan po natin ang lubusang kapatawaran. Kasi kapag kayo po'y pinatawad na at maranasan yung tinatawag na kapatawaran o pagtanggal ng kasalanan, ikaw ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Now, paano po natin ito nakamit? Bilang kaloob. Basahin po natin Acts 13:39 nang sa gayon, mamangha po kayo sa napakagandang kapatawaran
nalaan sa atin ng Diyos na sadyang walang kondisyon. All you have to do is just believe. Basahin po natin yung mayamang talatang ito. And by Him and through Jesus, everyone who believes is justified or made righteous from all things. Take note, mga kapatid, mga kaibigan. From all things. It's not from some things. It's from all things. And by Him, everyone who believes is justified. Ano ibig sabihin ng justified? Made righteous from what? From all things. From which you could not be justified by the law of Moses. Manatili man po kayo dito sa Old Law-Keeping Covenant, hindi po kayo magiging matuwid. Hindi po kayo magiging justified before God by keeping the law. Kaya po madidisappoint po kayo talaga. So you have to focus your eyes upon the finished work of Christ on the cross, kung saan na-establish na po itong tinatawag na New Covenant of Pure Grace. So, kung sinasabayan niyo po ako, ito pong cross natin, ginagawa ko pong para ma-imagine nyo, ito pong mikropono natin. So ito po yung dividing line of human history for you to distinguish yung kaibahan po ng Old Law-Keeping Covenant of Moses sa New Covenant of Free Grace ng Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. So ito po yung nagagawang ng mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos. Na tayo po pinagiging matuwid sa lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng kautusan. Amen. So muli po ating balikan ang mabuting balita na inihatid po sa atin ng krus na ating Panginoong Jesus. So muli po basahin natin Luke chapter 24. Ito yung ating key verse for tonight, verses 46 until 47. Then Jesus said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem." Now, ano po ba yung sinasabi po ng talatang ito? Himay-himayin po natin. Napakaganda. Once again, dito tayo magbigay ng pansin sa Luke chapter 24, verse 47 naman. Sa gayon ay mamangha po kayo at talaga namang ma-in-love po kayo sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. So ano nga po bang sinasabi po ng talatang ito? Tingnan po natin ang napakaganda. Sabi po ng talatang ito ay, what do you think? Ano po ba ang sinasabi ng Luke chapter 24, verse 47? Letter A. I'll be giving you choices, mga kapatid. What message should be preached according to Luke 24, verse 47? Ano yung dapat natin ipinipreach sa mga panahong ito? Because I believe the cross, because of the cross, the new covenant of pure grace was now established. Actually, it was 2,000 years ago. Pero marami pa rin tao sa ngayon, marami mananampalataya, bagaman nakalipas na po yung krus, nandito pa rin sila sa lumang kasunduan ng kautusan ni Moises. Now, going back to my question, what message should be preached according to Luke chapter 24, verse 47? Ilagay niyo po sa ating comment section. Letter A, repentance for the remission of sins. Or letter B, repentance and remission of sins. Come on. Ilagay niyo po sa ating comment section. What message should be preached today? Letter A, once again, repentance for the remission of sins. Or letter B, repentance and remission of sins. Well, the answer, of course, it's letter B. Repentance and remission of sins. Basahin po natin once again, Luke 24, verse 47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Kasi napakalaki po ng kaibahan ng for sa end. Napakalaki po ng kaibahan ng para, yung para dito sa Old Law-Keeping Covenant. Sa at, ito po yung bahagi ng bagong kasunduan ng purong biyaya sa atin ng Panginoong Jesus. So ang pagsisisi, para makamit po ang kapatawaran, ito po ay may kondisyon. Malinaw, di ba? Repentance for the remission of sins. Ito po ay bahagi ng lumang kasunduan. You have to do something para meron kang makamit mula sa Diyos. Now, repentance and remission of sins, wala na po itong kondisyon. I hope you see now the big difference. Ang laki po ng kaibahan talaga ng for sa end. Ang laki na kaibahan ng para sa at. Naku, dapat isinasaalang-alang po natin ito. Now, ang pagsisisi po para mapatawad, yung may kondisyon, ito po yung mensaheng ipinapangaral ni Juan Bautista. Kasi po si Juan Bautista, for your information, according to Luke 16, verse 16, siya po ang pinakahuling propeta ng Old Testament. Of course, namatay po siya, nauna siyang namatay bago po ipinako sa krus ang ating Panginoon Hesukristo. And that's why si John the Baptist, ang ipinapangaral po niya, repentance for the remission of sins. Nabasahin po natin, Mark chapter 1, verse 4. Ito pong John dito, it was John the Baptist, came baptizing in the wilderness and preaching a baptism
of repentance for the remission of sins. Luke chapter 3 verse 3. And he went into all the region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Because once again, John the Baptist was the last prophet under the old law-keeping covenant. So, ito po talaga ang pinipreach niya. Ano po yung pinipreach niya once again? Repentance for the remission of sins. May kondisyon. Kailangan mo magsisi muna para makamit mo ang kapatawaran. May kondisyon. Now, you see the big difference? Because ito po yung pinipreach niya, nandito po siya eh. Saklaw siya ng old law-keeping covenant. Nauna po siya namatay sa Panginoon, wala po siya sa new covenant of grace. So, ang repentance for the remission of sins ay pagpapatawad na may kondisyon sa pamamagitan ng iyong sariling kakayahan. Kasi bilang nasa ilalim po ng kautusan, you have to prove to God yung iyong performance, yung perfect obedience. So, ito pong kondisyon na ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan para pakita natin sa Diyos yung ating pagtalikod sa kasalanan. Gamit po ang kautusan. Kaya ito po yung may kondisyon. Kinakailangan mong patawarin muna, ito yung dapat mong gawin para patawarin ka ng Diyos Ama. Kailangan mo munang bigyan po ng pagtuon ang kapatawaran ng mga nagkasala sa iyo para maranasan mo ang kapatawaran ng Diyos sa langit. Take note, yung salitang pagpapatawad po dito ay ginagamit na verb or pandiwa. So, dapat meron kang gawin. Kasi nga po nakabase ang old law-keeping covenant sa ating performance. Kaya po ito ginamit bilang verb or pandiwa. Samantala, hindi po ito ang sinasabi at itinuturo po ng Panginoong Jesus makalipas po ng krus sa Luke chapter 24 verse 47. Hindi po niya ginamit yung salitang pagpapatawad bilang pandiwa para 'di ba sa pagsisisi. Ito po ay ginamit niya hindi bilang verb or pandiwa, ito po ay ginamit niya bilang pangalan or noun. Yun po yung malaking kaibahan. So ang sinasabi po ng Panginoon, makalipas po ng krus, sa kanya pong kamatayan ay nais sa katuparan po at naitatag ang bagong kasunduan ng purong biyaya. Ngayon po, maging malinaw po sa atin, ang pagpapatawad po ay hindi na bagay na ginagawa ng Diyos. Kasi po ito po ginawa na niya noon pa man sa krus ng Kalbaryo. At ginawa niya po ang kapatawaran kahit hindi pa po tayo humihingi ng sorry sa Kanya. Wow, this is good news. So ibig sabihin, hindi po nakabase sa ating performance, hindi po nakabase sa ating mga ginawa kung bakit kumilos ang Diyos. Hindi po. Ibig sabihin, kumilos na po ang Diyos, isinagawa na po niya, isinakatuparan na po niya ang kapatawaran. Bagaman tayo po ay hindi humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Nung tayo po yung mga makasalanan pa man, ay inihatid na po niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo para magdusa at mamatay. Nakita niyo po yung big difference? Hindi po hinintay ng Diyos na tayo po yung mag-sorry para patawarin. Ihinuna niya po ang kapatawaran para po makita natin ang malaking kaibahan na ang kapatawaran sa ilalim po ng bagong kasunduan ay walang kondisyon. Ito po ay nagmumula po sa mayamang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Basahin po natin Romans chapter 5 verse 8 bilang patunay, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi na po tayo hinintay na mag-sorry sa Kanya. Hindi na. Dahil nga po napakatalino ng Diyos, napakamahabagin. At siya po ay punong-puno ng hustisya. Hindi na hinintay na tayo po mag-sorry. Inunahan niya po tayo. And the more po na nauunawaan natin ito, na nauna po yung kapatawaran, bago pa man tayo humingi ng sorry, wow, God's goodness leads us to repentance. Wow. Dahil po naunawaan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, ito po ang naghatid sa atin sa tinatawag na repentance. What is repentance? Metanoia in Greek, change of mind. Nagbago tayo ng pag-iisip. Nakita natin, napaka-bruty pala ng Diyos. Ngayon, dahil alam mong pinatawad ka ng Diyos, nauna siya nagpatawad, wala na kondisyon eh. Kaya mas madali na pong magpatawad ka sa mga nagkasala sa'yo. You see the big difference? Dati hirap na hirap ka magpatawad kasi ang kondisyon ng kapatawaran sa ilalim ng lumang kasunduan, magpatawad ka muna bago ka patawarin ng Diyos. Pero ngayon po, sa ilalim ng bagong kasunduan, dito ka mamamangha. Dahil nauunawaan mo, hindi pa man ako nagsusorry sa Diyos, pinatawad na ako. Now, the more po na iintindihan natin ang kapahayagang ito. Dahil nagana sa iyong kapatawaran, wala kang magawa tuloy. Kahit po yung mga taong nagkasala sa iyo na hindi humihingi ng sorry, pinatawad mo na. Ito po ang kagandahan ng bagong kasunduan. Amen. So, question, bilang pagtatapos. Ang mabuting balita po ay, of course, ito pong pagtanggal po ng ating kasalanan, ang kapatawaran. Pag sinabi nating pagpapatawad, tinanggal po lahat ng ating mga kasalanan. Question, kailan tinanggal ang ating mga kasalanan? Doon po sa panahon
sa krus ng Kalbaryo. So, krus talaga. Mahalaga po yung krus na pinag-uusapan natin. Kaya dapat di nyo binabypass po ito. Dapat pinapahalagahan po natin ito. So habang nasa huling hapunan po ang Panginoong Jesus, kasama po ang kanyang mga alagad, kausap po ng kordero ng Diyos, of course, na ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, habang sila po ay isinasagawa ang banal na komunyon. Ngayon, hawak po niya yung saro. Sabi niya, nung hawak niyang saro, basahin natin in Matthew chapter 26, verse 28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many, for what? For the remission of sins." So every time we partake of the communion, Holy Communion, every time we partake of the cup, dapat po nagpapasalamat tayo kasi bilang mga mananampalataya, every time we drink of the cup, dapat po ito po ay inaalala natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay remitted na doon sa krus ng Kalbaryo. Pero baliktad po ang nangyari sa mga churches today. Every time they partake of the cup, inaalala po nila yung kasalanan nila. Hindi po itong sinasabi ng Biblia. Once again, sabi ng Matthew 26, verse 28, "For this is the blood of my new covenant, which is shed for many for the remission of sins." It's not for the remembrance of sins na pangkaraniwang ginagawa po ng mga mananampalataya sa ngayon. It's for the remission of sins. So every time you partake of the cup, dapat po inaalala natin, nagpapasalamat tayo, "Lord, thank you that I am completely forgiven, truly forgiven." And the more po na alam mo, forgiven ka, wala kang magawa na patawarin po yung mga nagkasala sa inyo. Kahit po yung mga hindi nagsosorry. Wala kang magagawa. Nag-uumapaw ang kapatawaran sa puso mo. Ito po ang nagagawa ng mayaman at purong biyaya ng Diyos na hindi po kayang gawin ng kautusan. Nakita niyo po yung big difference? Amen. So saan po ibinuhos ang kapatawaran? Doon po sa krus. So saan po ibinuhos ang dugo ng Panginoong Jesus? Doon din po sa krus. So every time po na talagang gusto mong mamangha sa Ebanghelyo, you go back to the cross. Lahat po ng mga kamangha-manghang bagay na ganap po sa krus. Amen. Kaya napakahalaga po talaga na nauunawaan po natin yung krus. Kasi ito po ang naghihiwalay sa lumang kasunduan at sa bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Dahil po ang lahat ng bagay, lahat po ng bagay na magpapamangha po sa atin ay nagganap doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan sinakatuparan po ng Panginoong Jesus ang pakay at layunin sa kanya ng Diyos. John chapter 1 verse 17, "For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ." So yung biyaya po ay dumating in the person of Christ Himself. Amen. So muli po, bilang pagtatapos sa tayo po ay nasa huling bahagi na ating pagtalakay at pag-aaral, you have to be conscious about the cross because the cross is the dividing line of human history. Huwag po kayo nananatili dito. Hindi po ang lumang kasunduan ng kautusan ang Ebanghelyo. Ang kautusan po ay hindi gospel. Ang gospel po, it's the new covenant of pure grace that was established upon the death of Christ on the cross. Hebrews 9 verses 16 until 17. So ito po yung mabuting balita. Bakit mabuting balita? Because under the new covenant of pure grace, ang kapatawaran po ay regalo at walang kondisyon. Samantala, bakit po hindi kagandahan ang lumang kasunduan? Because ang kapatawaran po dito ay may kondisyon. You have to do something. You have to forgive muna yung mga nagkasala po sa inyo bago kapatawarin ng iyong Ama sa langit. Pero dito pa sa bagong kasunduan, dahil po nauunawaan po natin through the cross, amen? Dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, nananagana po ang kapatawaran sa atin ng Diyos na una pang niya ibinigay ang kapatawaran according to Romans chapter 5 verse 8. Hindi pa man tayo humihi ng tawad, nag-uumapaw na po ang kapatawaran ng Diyos sa atin. And the more po natin nauunawaan po ang kapahayagang ito, nag-uumapaw sa iyong puso ang kapatawaran. Kahit po yung mga taong hindi humihi ng sorry sa iyo, wala kang magawa, kundi patawarin po sila. Wow, hindi po ba napakagaan ng buhay? Napakasarap. At hindi po kayo nai-stress. Ito po ang nagagawa muli po ng mayamang biyaya ng Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan ni Moises. So, bilang pagtatapos, bigyan tugon na po natin ating tanong. Nang sa gayon, magkaroon na po tayo ng tamang solution. Let's go back to the question kanina. Bilang isang Kristiyano, anong matibay mong mapapanghawakan na ikaw ay ganap at lubos ng pinatawad ng Diyos? Well, ang simple at payak pero makapangyarihang tugon sa ating tanong. Ano yung mapapanghawakan po natin? Yung krus. You have to go back to the cross of Christ. Amen. Because this is the gospel. Sabi po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I decided to know nothing except among you Christ and Him crucifixion, and Him crucified."
So wala po yung mata niya sa lumang kasunduan ni Moises. Nandito po ang kanyang tuon, ang kanyang pansin. Di ba sabi niya, for I decided, sabi ni Pablo, for I decided to know nothing among you except, ito lamang po gospel. Wala po ang mata ni Apostol Pablo sa lumang kasunduan ng kautusan. Amen! Mga kapatid, I believe kayo po'y namamangha sa napakagandang kapahayagan ito. This is God's forgiveness. So let's go back sa ating key verses for tonight as we end Luke chapter 24, verses 46 until 47. Then Jesus said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. So ano po yung dapat nating pinipreach today? It's the repentance and remission of sins. Dito na po tayo sa bagong kasunduan. Hindi po repentance for the remission of sins. Na pangkaraniwan, ito po yung pinipreach ng marami pong kapastoral, mga evangelists, mga simbahan sa ngayon. Hindi po ito ang sinasabi ng ating Panginoon. What should be preached today? Repentance and remission of sins. According to Luke chapter 24, verse 47. So as we end, narito po iiwan ko sa inyo. Isulat nyo po ito at pwede nyo pong ilagay sa inyong mga puso. Sabi po mismo ni Jesus, repentance and remission of sins should be preached today and not repentance for the remission of sins. And this is understanding God's forgiveness. Amen. So ito po yung matibay nating sandigan at papapanghawakan na talaga naman sa lahat ng panahon nating buhay, masasabi natin na ako ay ganap at lubos na pinatawad ng Diyos. Ano yung sandigan? Ano yung papapanghawakan? Ang krus ng aking Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat po for joining me sa ating pag-aaral na ito na nangyayari po sa ating programa at magtuloy-tuloy na po tayo at gusto kong imbitahan po ang ating mga kapatid na marahil kayo po ay first time ninyo napakinggan ng mga ganitong uri ng pagba-Bible study. Well, this is the gospel basically. Napaka-basic and yet powerful. Napangkaraniwan, hindi po natin ito napapakinggan sa maraming sambahan sa ngayon. Pero I believe na hindi po aksidente na kayo po'y kasama namin sa ngayon. Di ba? The more po nauunawaan natin ng Ebanghelyo, nai-in-love po tayo sa isang Diyos na una pong nagmahal po sa atin. Amen. We love Him because He first loved us. At ito po ipinatunayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan inuna niya po muna ang kapatawaran bago pa man tayo humingi ng sorry. Bago pa man tayo humingi ng kapatawaran. And the more po na nauunawaan po natin ito, lalo po tayong nai-in-love sa isang Diyos na una nagmahal po sa atin. Well, kapatid, naisin po ng Diyos na maranasan mo ang kanyang lubusang kapatawaran. Wala ka nang kinakailangan pang gawin o patunayan. All you have to do, sabi po in Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth, mahirap po ba iyon? Madali lang, di ba? That the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, confess, homologio, kayo po'y sumasang-ayon sa inyong mga puso, sinasabi nyo na, Panginoon at inyong tagapagligtas, si Jesus. And of course, sabi pa ng talata, na maniwala po sa inyong mga puso na kayo po ay, na ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ikaw ay ligtas. Amen. So, ano po ang gagawin natin? Pinadali po ng Diyos. All you have to do, pray with me. If you have this urge of committing yourself to God, huwag na po natin ipagpabukas pa. Gawin na natin ngayon because sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of your salvation. So all you have to do, pagpipray po tayo, anuman po yung aking mga bibigkasin na panalangin, sabihin niyo po ito ng malakas na nagmumula sa inyong mga puso. Pwede po ba yan? Sige po, simulan natin ang pananalangin. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na walang kakayahan hiwalay sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya naman simula po sa mga oras mo ito, tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na doon sa krus, kanya pong pinawi ang lahat ng aking mga kasalanan. Dahil doon sa krus, dahil sa kanyang dugo, lahat ng aking mga kasalanan ay nawalan na ng kapangyarihan. Salamat sa iyo, O Diyos. Ako ay ligtas na. Salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay isa sa mga sumabay sa aking panalangin na nagmumula sa inyong mga puso, gaya po ng sinasabi ng Romans 10 verse 9, manampalataya po kayo, kayo po ay ligtas na. Nawang akin pong paanyaya,
samahan niyo po akong patuloy sa ating Bible study every Tuesdays and Wednesdays. At patuloy po natin pag-aralan ng kamangha-manghang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At this time, gusto ko naman pong kausapin ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, alam kong sobra kayo namamangha sa napakagandang ebanghelyo na kung saan ay nakita po natin yung kagandahan po ng forgiveness. Nauunawaan na po natin ang kapatawaran na iginawad sa atin ng Diyos. Ito po ay inilaan na po sa atin. So all you have to do, just have to believe it and then receive it. Amen? And then, ang kinid po natin yung kapatawarang ito, na maniwala po kayo na kayo po'y lubusan ng pinatawad. And the more po na naniniwala kayong kayo po'y lubusan ng pinatawad, ang magandang bagay po mangyayari dito, mas mabilis po kayo magpatawad sa mga nagkasala sa inyo. And ito pang magandang bagay, kahit po yung mga taong hindi humihingi ng sorry po sa inyo, napapatawad niyo po sila kaagad. Why? Because naunawaan po natin ang ebanghelyo na naitatag sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So this time, tayo po muna ay manalangin. Gusto ko po kayong ipanalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy at maalab na pag-ibig at pagmamahal. At dahil po dito, kami po ay namamangha sa mga kapahayagang aming natutuhan sa araw po ito. Dalayan ko sa iyo, O Diyos, para po sa aming mga kaibigan na kasama namin sa aming programa. Patuloy pong tumimo sa aming isipan at mapagyaman na aming kaluluwa sa nananaga na kapahayagan ng iyong kapatawaran na amin pong nakamit na walang kondisyon. Ito po ay dahil po sa mga tinapos na gawa ng iyong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. At the more po na ito po ay nananagana sa aming isipan, Panginoon, even though may mga taong hindi pa po humihingi ng paumanhin sa amin, dahil nauunawaan po namin ang yaman ng iyong kapatawaran sa aming buhay, Panginoon, ito po ay kusa naming ibinibigay sa mga taong nagkamali po sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Dahil po sa iyong nananaganang biyaya, ang amin pong kaluluwa ay napapalaya. At maging dahilan din po ito, O Diyos, na patuloy po mapagyaman sa aming mga kapatiran, sa aming mga kaibigan na nanonood sa aming programa, ang kapahayagang ito. At patuloy namin nauunawaan ang yaman ng iyong kapatawaran sa aming mga buhay. Panginoon, magsilbi pong kalakasan, kagalahan, aming mga natutuhan at napag-aralan sa gabing ito at magsilbi din po itong para ng kapahingahan at kapayapaan sa mga pusong nagdadalamhati, sa mga pusong nagugulumihanan, sa mga pusong pagod na pagod. Salamat sa iyo, O Diyos, sa panahon ng kalayaan na kami po ay makakapag-aral sa pamagitan po na aming Bible study online. Salamat, Panginoon, dahil sa amin pong patuloy na pag-celebrate na aming 3rd year anniversary. Kayo po ang siyang aming sandigan at para kami po ay mapagyaman sa aming mga pinag-uusapan at pinag-aaralan sa aming programa. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Maraming salamat, kaibigan, for joining me once again. At tayo nga po ay nasa huling bahagi na ating programang Solution with Laverne Duhot. At ako nga po iyon ang iyong patuloy na sinamahan at nakasama mula pa kanina hanggang sa mga oras po ito. At pansamantala tayo po ay mag-iwahiwalay muna at hindi natin namamalayan. Parang ang bilis ng oras. Ganyan po talaga kapag tayo po nag-i-enjoy sa ating mga pinag-uusapan. At wag po kayong mawawala bukas dahil pagpapatuloy po natin ating mga pag-uusapan na may kaugnayan sa kapatawaran at alamin po natin ang nananaga na kapahayagan pa rin sa atin ng Diyos na sadyang hindi po talaga tayo mauubusan. Kaya magyayapa ng inyong mga kaibigan bukas, same time, of course, via Facebook Live at tayo rin po ay napapanood sa ating YouTube channel. So, please paki-invite po ang inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. At kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating programa, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-share na ating broadcast. At bilang pagtatapos sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat once again for joining us at sa ngalan po ng ating programa. Ito nga po ang Solution with Laverne Duhot. Nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!